Leo, Sun, Moon, Rising, or Venus signs. Ito na po yung reading ninyo for the second week. Yan. Or upcoming week, kung kailan ko man maipost ito. Kung hindi nyo po alam yung Sun, Moon, Rising, Venus signs nyo, search nyo na lang how to calculate your birth chart. Kasi maganda na mapanood nyo yung iba't ibang placements ninyo. Hindi ka man makaresonate dito sa Leo reading, baka sa ibang signs, no? Maraming salamat nga pala, Leo, sa pag-hangout mo sa akin ngayon para manood ng aking reading. Bago ka man dito or matagal na, thank you. Don't forget to subscribe, like, follow na rin. Makakatulong din po kung isi-share nyo itong ating readings. Thank you sa mga nag-a-avail ng membership, subscription, private readings ko, speaking. Yung mga gustong mag-inquire, mag-book ng private reading ko, tignan nyo na lang yung mga nakasulat sa description. Thank you also dun sa mga nagpapadala ng inyong mga stars and super thanks. Yan. General reading ito ha. Pag sinabi nating general reading, walang specific na topic, no? Pwedeng iba sa inyo nagre-relate ito sa relasyon ninyo. Pwedeng yung iba naman nagre-relate sa pamilya nyo or sa trabaho ninyo. So general reading nga. Okay? So do not expect na ito ay sukat na sukat sa energy mo, dear, kasi general reading lang. Take note, hindi ko rin po kontrolado yung mga energies na mapipick up ko rito. Pwedeng past, present, or future energies. Depende sa mga nanonood. Iba-iba po. Pwedeng energy mo, energy din ni person. Kung sino may person na nakakadil mo. Ako ay taga-basa lamang. I-relay ko lang sa inyo yung mga energies na napipick up ko sa cards. Okay? Ako, so parang meron akong nakikita dito some kind of tension, conflict, misunderstanding, problema when it comes to mag-asawa or sa pamilya or sa bahay. Pwedeng may mga family problems, marriage problems, ayan. Pwedeng may problema sa anak, sa mga mag-asawa, magkakapatid, magulang, or magkakamag-anak, sa mga hindi, may disharmony pagdating sa marriage or sa family, sa bahay. Or pwedeng iba dito, makakaramdam kayo na kung ano yun, na parang, hindi, alam mo yun, divided kayo hindi kayo walang kooperasyon, or hindi, parang energy ng hindi sinusuportahan, or hindi wini-welcome. Okay, nire-reject or hindi wini-welcome. Alam mo kung bakit? Parang ang punot dulo nito, pwedeng nagkakainggitan or pwedeng may mga suga pa dito, maramot. No? May mga ganong energy. Or yun nga, inggitan, payabangan, insecurity pagdating sa pera. Yun yung mga problema. O pwedeng mga kamag-anak o family members mismo. So, nakikita ko dito is pagkasira ng pundasyon, energy ng pagiging unstable. So, hindi rin maganda when it comes to money. Okay? So, nakikita ko dito is trabaho ng trabaho pero parang kinakapos pa rin. Or hindi pa rin umuunlad, hindi pa rin yumayaman. Alam mo yun na, oo. So, nakikita ko rin dito, possible na yung iba hiwalay na or parang on the verge of hiwalayan pa lang, whether mag-asawa to magjowa or family members na nakikita kong magkakawatak or maghihiwalay, mag-i-split ng landas. At kung merong mga events dito related sa family, like mga reunions, kasal-kasal, pwedeng meron ditong something na makakancel, magkaka-aberya pagdating dun sa mga gathering na yun. Kasi parang may gathering na bigla na lang hindi matutuloy. Or worst, na-cancel yung pagpapakasal, may umatras, hindi na natuloy. Parang ganun. Or hindi na matutuloy nga pala. Pinag-uusapan nga pala natin dito yung mga pwedeng mangyari. Okay, itong second week. Oo, yung iba mag-ingat kayo ha, kasi
Baka mabankrupt kayo, malugi kayo dito, maubos ang savings. Kung investment yan, pwedeng talunan dun sa investment, nag-flop yung negosyo or whatever investment yan. Or ano, hindi bumenta, hindi kumita. Alam mo yon, hindi po basta, oo, mga ganun. Or pwedeng iba dito pinagtatalunan mga mana-mana. Sorry kasi parang may mga pamilya inggitan, may pagka-greedy. Usually naman sa pamilya, yung mga pamana, yung mga lupa. Madalas pinag-aawayan kahit magkadugo. 'Di ba? Yun yung mga nakikita kong mga ano dito, yung conflict. Pwedeng pag-awayan or rason kung bakit magkawatak-watak itong samahan dito, marriage man yan o mga magkakapatid, magkakamag-anak. It's because of money, it's because of greed, it's because of lupa, mga pamana, no? Yung mga ganun. Oo. So, nakikita ko, there is, busy-busyhan, hard work, the 8 of coins. This is simply pagiging productive, pagiging occupied, no? So, ano naman yung ginagawa mo, trabaho man yan, negosyo, whatever. Pero alam mo, para kasing buhos ka ng buhos ng effort mo dito pagtatrabaho mo eh. Attention more energy mo. Pero, parang hindi naman daw worth the effort based dito sa yung 7 of coins reverse Leo. So, alam mo yun? Diba? Parang nagtatrabaho ka lang in vain, nagpapakapagod ka lang in vain, nag-e-effort ka in vain, pero parang hindi naman worth it. Parang ganun. Okay? So, whether yan, nag-e-effort ka sa jowa mo, sa trabaho mo, dyan sa ginagawa mo, pero, hindi naman, kumbaga, hindi sulit, hindi worth it. Yun yung energy yarn. Ay, may ahas, dear. So, yan, sa love life mo, pwedeng merong kalaban, kaagaw, manunulot, umaaligid na tukso, o the other woman, the other man, or the other what gender have you, you are, okay. Basta, may ahas dito. Whether sa negosyo mo yan, sa love life mo, may ahas. Alam nyo na yun, dear. Di ko na i-detalye. Alam nyo yung kalaban yan for sure. Kakumpetensya kalaban. Okay? So, general reading to ha. Bahala na po kayo kung ano lang yung mga tumutugma sa inyo, yun ang kunin ninyo. Pag hindi tumutugma, obviously, hindi para sa inyo ng pagsakitan ng ulo, dear. Okay? Meron kang malalaman na this second week. Mabibigyan na ng kasagutan. Ayan, o. Things coming to light. Leo, ka mag-alala. Kasi marireveal na yung dapat marireveal dito. Magkakaalaman na magkakabistuhan. Kasi may ahas eh. So, malalaman mo na kung sino yung traidor. O, yan ha. Whether ito sa love life, hindi. Malalaman na kung sino yung ahas, yung traidor. Oo, basta meron. Marireveal na kung sino talaga yung kakampi mo. Marireveal na kung sino yung kalaban. Basta, may matutuklasan ka. Sa love life, ganun din. Meron marireveal. Okay. So, meron something na i-replay with the cassette. Like, nangyari na noon, na parang mangyayari uli ngayon. Or it could be a past person, a past trauma, past experience. Kasi, dati na siya eh. Dati na siya na parang binabalikan, inuulit na naman. Alam mo yung parang sirang plaka. Ayan. Pwedeng may ganong energy dito. Sa love life mo na parang sirang plaka na. Nakakatulili na yun, nakakaturete. Nakakaturete na siya sa tenga mo. O paulit-ulit. Or naulit na naman. O, may mga ganun. Babae talaga, oh. May energy dito. Baka babae. Yung ahas. Pero pwede rin naman kahit anong gender ninyo. Sige, huwag na nating lagyan ng gender.
Siguro iba sa inyo dito, mas maganda mag-focus na lang kayo sa sarili nyo kasi nakikita ko dito, you need to focus on self-worth or self-healing. Oo, yun yung, siguro iba sa inyo single, or kahit may kakonek kayo, may karelasyon kayo, parang mas pipiliin ninyo this second week yung sarili ninyo. Okay? Siguro i-detach nyo muna yung sarili nyo. Mas asikasuhin nyo muna yung sarili ninyo. Total, may ahas naman dyan. O, diba? So, yan yung mga energies na na-pick up ko for the second week. At gawin mo lamang guide to. Sana makatulong sa itong reading na to, Leo. Sana ang mangyari sa'yo yung mga positive energies lamang. Pero hindi natin kontrolado yan. At least, nai-relay ko sa inyo yung mga mensahe. Take care, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.